Para po intindihin yung once saved is always saved sa mga taong hindi ligtas. I-base po natin sa inyong doktrina. Like for example, ni Darwin Gitgano. O, si Jesus Christ gumawa ng bino, nakakalasing. Si JC naman, ay si Kristo ay lasinggero. Kaya mga Katoliko ay lasinggero. Si Gapo naman ay si Kristo ay lasinggero. Yan ba ay good works? Kung isama mo ang good works sa iyong kaligtasan, ang tanong, maligtas ba kayo? Ang lasinggero ay hindi makapasok sa langit. No? So, yan po, no, malinaw po mga kapatid, mga kaibigan, na contradict po yung mga turo ng Katoliko. Okay, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon upang gagawa ng video. So, paki-support po ang ating video mga kapatid. Paki-follow, share, at paki-likes na po. At paki-comment po, no, kung mayroon po kayong mga idea based sa Bible or sa inyong opinion. Pwede ko pong babasahin po lahat yan. So, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. So, ngayon mga kapatid, mga kaibigan, part 2 po tayo ngayon, no? So according po sa ating saganap, no, sa ating nakuha na video patungkol po kay isang defender ng Katoliko na si RJ Rohulan Rino o Sino. Okay, so ating panoorin po ang video na ito mga kapatid. Bang mga amigo nato, mga luwas ba yun na sila, especially sa mga usas? Hindi pangluas, saan na sila? Hindi pangluas, saan na sila? Namagutay kuan mga ma'am ha, namagutay duha ka tawag anang classification sa salvation. Natay gitawag objective salvation o kining subjective salvation. Ang objective salvation kanang ginapot nila nga Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 mo na ang gitawag og buhat sa Dios nga ang Dios ray makahimo sa pagluwas sa tao. Dili man ta manluluwas. So mo nang giingon nga si bisan kinsa nga motuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan na gitawag kaluwasan objective salvation na. Pero ang problema diya lang pud sila puto. Wa nila tan-awag nga kining objective salvation kinahanglan ang tao mo cooperate. Mura bag kanang maingon ta mga ang kanon makabusog. Anos taman ko anos tamang ko tawag kinamabusog ka na mutuo lang ko? Dili. Mabusog ko kung mapalit ng bugas, pagkahuman ako ang ibutan sa kaldero, akong kilisan, maglungag ko, paghuman pagkalungag, akong pabugaw, ibutang diya sa bandihado, ibutang sa plato, kuha kutsara, pagkahuman ako ang kuhaon ng kanon, ilagay sa kutsara, akong ihungit, sa akong baba, akong usapon, akong tulod. Nga ako ang mga ginitalye. Nga naman, kimo na siya ang proseso nga mabusog ta. Same food, kuminta, tawag kining ang kaluwasan. Gusto ko nga tawag kining maluwas. Dili ka maluwas kung masigiran tumutubo lang. Kinahanglan nimong buhaton ang imuhang salvation. Buti pasabot mo cooperate sa ato ang Savior na ato ang Ginoong Jesucristo. So kanang cooperation nato based sa ato ang pagtuo, mauna ang pagdawat nato sa mga sakramento. Kanang Okay. ato ang mga maayong buhat. So ngayon, stop muna tayo. Okay, stop muna tayo mga kapatid, mga kaibigan. So, dalawa daw uri ang kaligtasan. Mali po, no? Unang-una, mali na po yan. Kasi hindi po natin makikita yan sa Bible na dalawa ang uri ng ating kaligtasan mga kapatid. So, tandaan po natin na ang binasa niya sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ay enough na po iyon. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So enough na po iyon na kung ikaw ay sumampalataya sa Diyos bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa mga kapatid, ikaw ay ligtas na. Ayan, so malinaw po na itong si RJ Rohulan Sino, no, na hindi po ito nauunawaan yung Ephesians chapter 2. So ito po ay isang defender ng Katoliko
mahirap po intindihin yung once saved is always saved sa mga taong hindi ligtas, children of God by faith in Christ Jesus, sapagkat kayo'y lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So malinaw po mga kapatid, no? Enough na po ang kaligtasan, kaya wag na po nating dagdagan. Okay, so patuloy tayo sa pag-refute sa video niya. Kalimot na sila nga ang tao composed of body and soul. Ang kinahanglan sa ato ang gitawag og kalaggrasya, mo nang himo sa Ephesians chapter 2. Ang kinahanglan sa ato ang kalaggrasya, mawala ning grasya kung kini ato ang kalagmo-cooperate sa atong lawas bubuhat og mga buta nga mawala ning grasya. So mao na nga sa dihang madawat ato ang grasya, pinaagi sa ato ang mga sakramento, bunyag, kumpirma, sa Santos na Eucharistia, kumpisal, sa dihang ato na dawat, gitawag sa simbang Katolika nga maghimo ng mga butang in line sa kabubuton ni Kristo nga naman para ma-preserve ng grasya sa ato ang kalag. So kung mabuhat ang tanawat ni grasya, useless na. Nga naman kay, kita nga tao nga nibuhat ng maayo, di man kita ang manluluwas. So, naan ang maayong buhat with the grace, yung gihatag sa tuwa sa tuwang Ginoo sa Kristo, mo lang ato ang baunang dito sa gitawag og kaluwasan. Manani mo si Kristo, St. Matthew chapter 24 verse 13. Ang mopadayon og mulahutay maluwas. Apan ang dili silutan. O imong paniguno sa Kristo, ang mutuo og magpabautismo maluwas, manong mutuo lang ka. Mutuo og magpabautismo. Kanya pagkaman palumat og bautismo, imong paniguno sa Kristo, bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, kini na pasaylo. Si bisan kinsang sala nga dili pasayloon, dili usab mga mapasaylo. Anong gisulti man ni Kristo kung luwas na sa daan, kung always saved na sila, anong gisulti pa man na sa Ginoo. Anong gisulti pa man sa Ginoo nga ang mopadayon og mulahutay maluwas. Anong gisulti pa man maluwas na madikadaan. Okay, so ayan no, na ating nagkita mga kapatid, mga kaibigan, na talagang ginamit pa niya ang Mateo chapter 24 verse 13 na yung magtitiis ka hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tandaan po natin mga kapatid, mga kaibigan, na ang context po dyan ay about po yan sa future, no? Hindi po yan ngayon. So sa 7 years Great Tribulation period na po iyan, yung magtitiis ka hanggang sa wakas upang ikaw ay maligtas. Okay, so kung gusto mo, kung gusto nyo ng mga Katoliko ay magtitiis kayo hanggang sa wakas, wag nyo kaming isama. Kasi pag sa rapture, kukunin kami. Kayo, pag hindi kayo ligtas, maiwan kayo. At sa Mark 16:16 naman, hindi po iyan kasali yung bautismo, no? Kasi kung ating babasahin ang Mark chapter 16:16, pag ating nakita baptism, tubig na agad. So ilan po talaga ang baptism na ating nakilala o ating naalam? So dapat tutukuyin natin kung ano talagang bautismo ang binanggit sa Mark 16:16. Pero pinutol nila, no? Pinutol ng isang defender ng Katoliko na he that believe unbaptized shall be saved. No, pinutol hanggang diyan lang, pero may katugtong yun but he that believe shall be damned. So importante talaga na ikaw ay sumampalataya sa Diyos, kasi kung hindi ka sumampalataya sa Diyos at nabautismuhan ka, impyerno ka pa rin, no? At yung magpatawad ka sa inyong sarili, ay ligtas ka na, no? Ligtas ka pa rin yan, no? Kaya nga, kung ikaw ay tumanggap ni Jesus Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa, ligtas ka na. Ito yung hindi naunawaan ng mga hindi ligtas. Blinded ka sa spiritually. Sasabihin natin, no? I-preserve natin ang kaligtasan. Paano kayo? Nagtuturo kayo ng paglalasing, pag-iinom. No? Marami kayong mga bisyo na inaalaw sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan. Ang tanong, yan ba ay good works o bad works? Diba? Kung i-base po natin sa inyong doktrina, like for example, ni Darwin Gitgano, si Jesus Christ gumawa ng bino, nakakalasing. Si GC naman, ay si Kristo ay lasinggero, kaya mga Katoliko ay lasinggero. Si Gapo naman ay si Kristo ay lasinggero.
Yan ba ay good works? Kung isama mo ang good works sa iyong kaligtasan, ang tanong, maligtas ba kayo? Ang lasinggero ay hindi makapasok sa langit. No? So, yan po, no, malinaw po mga kapatid, mga kaibigan, na contradict po yung mga turo ng Katoliko. Ayan, no? So, contradict po. Hindi po kailangan ang mabuting gawa para ikaw ay maligtas. Hindi po kailangan ang mabuting gawa para ang kaligtasan mo ay ma-preserve. Dahil already preserved ka na once na tinanggap mo si Jesus Christ. John 10:28, John 10 chapter 27:28. Oh, malinaw na po diyan nga may eternal life ka na. Suso. Kung basahin mo yung Greek, no? May eternal security ka na. So hindi na kailangan yung mabuting gawa para i-preserve yung kaligtasan mo. No? So ang ginawa ni Jesus Christ sa cross ay kulang pa rin kasi kailangan mo ng good works. Insulto naman yun. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 2 verse 21, malinaw po dito mga kapatid na kung ang good works ay paraan sa kaligtasan, ay maging vain, no? Sayang lang ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. So yun po, no? Malinaw po na mali po yung turo talaga ng mga Katoliko. Okay, si R.J. Rohulan Sino III Adadasikan ay nagtuturo po ng maling-mali. Okay, so yan lang po, no? Dito na po tayo mag-close. Don't forget to follow my Facebook page and subscribe po sa aking YouTube channel. God bless po sa ating lahat.